Tayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father Pogbuan at sama natin sa misa natin ngayon ang ating mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay, sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon,
sabi ng Panginoon. Inyukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanang ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sinakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik
Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang hinahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60 at may tag-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Merkulis tayo ng pangatlong linggo ng pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong mga pagbasa ay patungkol sa salita ng Diyos. Ang unang pagbasa po natin mula sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 10, verso 11 hanggang 18, ay nagsasabi na ang salita ng Diyos ay siya yung sacerdote na pinakadakila na ayon sa pagiging sacerdote ni Melchizedek. Kaya sabi ng ating salmo, siya ay paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. At siya na salitang nagkatawang tao, at ito yung ating pong Isus Nazareno, ay siyang pinaka-sentro ng ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 20. Una po, ang kanya pong ginagawa
siya ay nagpapahayag ng mabuting balita. Yun ang misyon ng salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang ating pong Hesus Nazareno. Pangalawa, ang kanyang mga pagtuturo ay nagdadala ng mensahe ng pagpanibagong buhay upang magkaroon buhay na ganap at ikasya. At pangatlo, na siya ay gumawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga iba't ibang sakit, karamdaman, at ang kanyang pagpapalayas ng masamang espiritu. Kung tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, verso 1 at sumusunod, nakita po natin ang ating Panginoon ay mahusay siya sa tinatawag na pagtalastas o pagpapahayag. Doon siya sa tabing dagat o tabing ilog na tinatawag na Lake of Galilee. At napakaraming tao, pinaglapunan siya ng mga tao upang hindi siya maipit, sumakay siya sa isang bangka. Una, para makaupo. Dahil ang mga Hudyo, ang kanilang guro o mga rabi, kapag ka magtuturo, ito'y nakaupo. Pero pagkaupo niya sa bangka, siya ay nagtuturo sa kanila tungkol sa talinghaga ng naghahasik ng binhi. Kapag tingnan po natin, mahusay po ang ating Panginoon sa sinasabi ko na, sapagkat kapag siya ay nandoon sa bangka, hindi siya maipit sa tao, at yung hangin mula sa lawa ay dadalhin ang kanyang tinig sa lahat ng tao na marami dahil wala pang sound system noon. Ibig sabihin, epektibo ang kanyang pagtuturo, marinig ng lahat. At ang kanyang tinuturo tungkol sa pag-asik ng binhi ay tungkol sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kapag tingnan po natin sa buong Biblia, Word of God, salita ng Diyos, o sa salita ng ating Panginoon, Dabar Elohim. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Dabar, salita, Elohim, ng Diyos. Na nasali naman sa Koinoko ng Grigo sapagkat ang ating Ebanghelyo ay orihinal na kasulat sa Koinoko ng Grigo. Ang salita ng Diyos ay Logos to Theo. At nasalin sa salitang Latin ni San Jerome, ni San Jeronimo, Verbum Dei, at sa ating salita ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin na ang salita ng Diyos, tinuturo ng ating Panginoon na mayroon pong 4 na klase na tao. Kanya po itong ipaniliwanag sa kanyang mga apostol. Dahil ang ating Panginoon nagsabi, sa labas, sa lahat ng tao, siya ay nagsasalita ng mga talinghaga, pero sa mga apostol, diritsahan ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa misteryo ng kaligtasan ng Diyos. Pero hindi pa rin manawaan. Kaya tinatanong ng mga apostol, ano ba ang kahulugan noon sa tinuturo mo na talinghaga ng nag-aasik ng binhi? Kaya sinasabi ng ating Panginoon, sa salita ng Diyos, una, ng salita ng Diyos ay nahasik sa 4 na klase na tao. Una, yung kagaya ng 100, na ito ay matigas, ay siyempre matigas, yung binhi na nahasik doon sa daan, ito ay sinasabi ko, kinakain, tinutuka ng mga ibon na simbolo ng na kung saan ang tao kapag matigas ang kanyang ulo at puso ay parang tigang na daan na kukunin ng demonyo ang mensahe ng Diyos. Pangalawa, yung isang tao na parabang kabatuhan. Ito yung mga tao na maraming alalahanin sa buhay at dahil doon, para siyang may mga bato at hindi magkaroon ng ugat ang binhi. Kaya sumibol man, madaling sumibol dahil manipis lang ang lupa, pero pagka nabilad sa araw, ito'y mamatay. Na kagaya rin ng tao
na kapag hindi malalim ang pananalig sa Diyos, madaling mawala sa pananalig sa Diyos dahil hindi nakaugat sa tunay na puso o hindi tumatalima sa puso ng isang tao ang pagtuturo ng ating Panginoon. At pangatlo, yung mga nasa dawagan. Ang mga dawag, siyempre inisin nila yung binhi, hindi talaga magbunga. Ito yung mga klaseng tao na sila ay lumago sa pananalig, panampalataya, pero pagdating ng mga pag-uusig, mga pagsubok sa buhay, pinagdaanan, mga problema at iba pa, ay halos hindi nila kaya sa buhay, kanila pong iwanan ang kanilang pagsasaksi bilang tunay na nananalig sa Diyos. Ngunit, ang pang-apat na klase ng tao, ito yung may mataba na lupa, ito yung tao na masigasig, tunay na Kristiyano, may puso na bukas sa pagtanggap ng Panginoon, may pag-iisip na dahil sa kanyang pagkinig, kaya sinabi nga natin, makinig, ang dapat makinig, mahalaga po yan sa pagtanggap sa pagtuturo ng Panginoon, at kanya pong ninamnam, kanya pong isinasabuhay ang Ebanghelyo, at dahil doon, siya nagbunga. Tatlong klase pong tao na nagbunga sa tinatawag na yung mga tao na kagaya ng mataba na lupa, na buhay ang pananalig. Una, magiging 30% lang ang kanilang bunga. O kaya, magiging 60% lang ang kanilang bunga. Medyo mas mataas kaysa 30%. Pero mayroong tao na 100% para sa Diyos. Ang ibig sabihin doon, 100% buong buhay niya ay naglilingkod sa Diyos. Pero hindi natin asahan yung mga tao na buong buo para sa Diyos. Yung mga gustong maglingkod sa Diyos ng totoo, taos puso at tunay na paglilingkod sa Diyos, pumalakpak ng malakas upang ating ipahayag na tayo ay handang maglingkod sa Panginoon upang ating ipahayag ang ating pananalig sa Diyos sa pamagitan ng ating buhay at sa ating pagpapahayag sa ating kapwa-tao, sa salita ng Diyos na ating pong ibinabahagi sa kanila ang katotohanan ng ating pananampalataya at pananalig sa Diyos, at tayo ay magkaroon ng bunga na siguro kahit na 30% may bunga pa rin, 60% may bunga pa rin, pero kapag kaya na natin na 100% tayo sa Panginoon, tayo ay magsigawa ng paraan na tayo ay para sa Diyos, buong buo para sa Diyos. Pero kahit maliit lang ang ating bunga, pero basta tayo ay nagsusumikap, tayong lahat ay minamahal ng Panginoon. Hindi po tinitingnan ng Panginoon gaano kahaba yung nobina. Hindi po tinitingnan ng Panginoon gaano kalaki ang iyong kontribusyon sa simbahan. Hindi po tinitingnan ng Panginoon na ganito ang dekalidad na oras o panahon na inilaan mo sa Kanya. Ang mahalaga sa Panginoon, ikaw ay nananalig, nagmamahal, at ang iyong pananalig ay buhay na buhay dahil buong buo ang iyong sarili na inilaan para sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi po tumitingin sa tinatawag natin na kung ano ang ating naunawaan, kung ano ang mga ibinibigay natin sa simbahan. Ang Panginoon ay tumitingin gaano kalaki ang ating pagmamahal o pag-ibig sa Kanya. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya dapat ay pahayag natin ang tunay na pagmamahal sa Kanya na tayo ay handang maging bahagi ng misyon. At ngayon, panahon ng Yubileo, 2025, tayo ay kalakbay na may pag-asa. Diyos lang ang ating pag-asa. At kung ang ating pagmamahal ay pinahayag sa Kanya,
kalakbay tayo isa-isa tungo sa tunay na buhay. Kasama natin ang Panginoong nagmamahal sa atin. Dapat po nating alalahanin, hindi tayo iwanan ng Diyos, hindi ka ilaglag ng Diyos. Kapit ka lang sa Kanya. Huwag kayong lalayo sa Kanya, sapagkat Siya lang ang makapagbigay ng kabuluhan sa ating buhay. Hindi kayo iiwanan niya, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang nag-asik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa Kanyang gawain ito sa pamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Banal na mangasik, basbasan mo kami. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nagsisiyasat ng mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Makalangit na, matulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala na mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Ning namin ito, sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kahanang loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sagad mong sa iwas tong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa na manghel si siyawit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangalan ng katawan at tugon sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me,
my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
Announcement. Sa darating na Sabado, February 1, 2025, sa ganap na ikalima, ika-anim, at ikapito na gabi na misa, at sa linggo, February 2, 2025, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kanang loob na bumubuhay. Lagi na naming karangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salamatan po natin si Father Pogue Longod na nakikonselebrate po sa atin. Salamatan natin ang ating mga naglilingkod ngayon, ang lahat ng mga narito sa loob ng tahanan ng ating pong Isus Nazareno at naugnay sa atin sa iba't ibang social media platform at lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mabiyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Isus Nazareno. Siya yung nagkatawang tao upang pakinggan ang kanyang ebanghelyo at atin pong isabuhay ang kanyang ebanghelyo sa atin. Dahil tayo mga Kristiyano, tagasunod ng ating poong Isus Nazareno na salitang nagkatawang tao. At kung kayo ay mayroong Biblia o kung anumang mga tungkol sa salita ng Diyos, sana araw-araw buksan ninyo, basahin ang salita ng Diyos, magnilay-nilay at magpasalamat sa Diyos sa bayang natanggap natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos dahil sa Kanya na salitang nagkatawang tao, tayo Kanyang iniligtas at tayo ay magkaroon buhay na ganap at ikasya siya. Kami pong dalawa ni Father Paul ang magbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.